Hindi ako naniniwala sa kasabihan na palaging tama ang mga babae dahil palagi na lang akong mali sa mga mata ng asawa ko. Palagi niya na lang akong pinapalayas at pinagtatabuyan at pinaparamdam niya sa akin na napakawalang kwenta kong tao. Tawagin na lang daw natin siyang Tonya at Tonyo naman ang itawag natin sa kanyang asawa at 3 taon na silang nagsasama. Hindi maintindihan ni Tonya kung bakit hindi niya magawang iwanan ng kanyang asawa. Mabait naman daw ito, mapag-aruga at mapagmahal. Higit sa lahat ay napakamatulungin tao ni Tonyo, pero ang hindi maintindihan ni Tonya ay bakit sa tuwing nag-aaway sila ay palagi na lang siyang pinapalayas. Sinasabihan siya palagi ng mga masasakit na salita at palaging mga mali niya lang ang nakikita ni Tonyo. Mahal na mahal niya si Tonyo kaya sa tuwing pinapalaya siya at pinagtatabuyan ay hindi umaalis si Tonya dahil ang nasa isip niya ay baka salitang galit lang yon. Kahit nung umpisa pa lang silang nagsasama ay palagi na silang nag-aaway at naging sobrang toxic ni Tonyo sa kanya. Hindi niya naman masisisi si Tonyo dahil nung mga panahon na sila ay mag-boyfriend-girlfriend pa lang at nasa ibang bansa si Tonyo ay nagawa niya itong lokohin. Dahil nung mga panahon na magkalayo sila ay nawala na ng pag-asa si Tonya na makakabalik pa sa kanya si Tonyo kaya niya nagawang magloko at labis niya naman yung pinagsisisihan. At dahil na-realize ni Tonya na mahal niya talaga si Tonyo ay gumawa siya ng paraan para sila ay magkabalikan at lumipas lang ang ilang buwan ay nagsama na sila sa iisang bahay. Pero nung una lang naging maayos ang kanilang pagsasama dahil habang tumatagal ay naging malabo na ang kanilang relasyon at naging napaka-toxic na sa kanya ni Tonyo. Palagi na lang ibinabalik sa kanya ni Tonyo ang kasalanang nagawa niya noon na labis niya namang pinagsisihan na parang nawala na siya ng karapatan na magalit kay Tonyo. Hindi siya pwedeng magalit kahit si Tonyo na ang may kasalanan dahil uungkatin lang nito ang kasalanan ni Tonya noon. Madalas din sila nag-aaway dahil palaging sinasabi sa kanya ni Tonyo na hindi niya na makayanan ang ugali ni Tonya kahit alam naman ni Tonyo na may ugali din siyang hindi magustuhan ni Tonya. Pero kahit minsan ay hindi magawang magreklamo ni Tonya dahil sobrang under siya sa kanyang asawa. May isang beses na rin na lumaya si Tonya nang dahil lang sa nilutong ulam ni Tonyo sa kanya. Dahil hindi sinasadya ni Tonya na masabi kay Tonyo na medyo may pagkahilaw pa ang niluto niya kaya medyo malansa pa at nagalit naman sa kanya ng husto si Tonyo. Kaya nagulat na lang siya nang bigla siyang sinabihan ni Tonyo na sobrang arte niya at sobrang demanding at pinalaya siya kaya umalis naman nung araw na yun si Tonya. Ito ang unang araw na pinalaya siya ni Tonyo kaya sobra naman nasaktan si Tonya pero kinabukasan lang ay nagpumilit siyang bumalik sa bahay nila ni Tonyo at nagmakaawa kay Tonyo na wag silang maghiwalay. Mahal na mahal niya si Tonyo kaya kahit sinasabi na ng isip niya na iwanan niya na si Tonyo ay hindi niya pa rin magawa dahil ang sabi ng kanyang puso ay mahal niya talaga si Tonyo. Tinanggap naman siya ni Tonyo pero hindi pa rin nagtatapos sa mga sakit na pinagdadaanan niya dahil simula nung araw na bumalik na siya ay hindi na siya binigyan ng atensyon ni Tonyo. Nandito nga si Tonyo sa kanilang bahay pero parang wala naman siyang kasama pero hindi niya pa rin magawang magreklamo. Hinahayaan na lang ni Tonya kung paano siya itrato ni Tonyo dahil ang iniisip niya ay mas okay na i-silent treatment siya kesa naman daw mambabae pa si Tonyo. Ang gusto ko lang pong malaman ay tama po ba ang ginagawa ko? Tama bang ipagpilitan ko ang sarili ko sa kanya kahit nasasaktan na ako ng sobra? Sa tuwing nag-aaway kami ay palaging mali ko na lang ang nakikita niya at bigla niya na lang uungkatin ang pagkakamaling nagawa ko noon. Palagi niya na lang ding sinasabi sa akin na hindi niya na talaga ako mahal kaya lumayas na lang daw ako at humanap na ng iba. Hindi raw ako karapat-dapat sa kanya, sobrang pangit daw ng ugali ko maski aso ay hindi daw kayang kainin ng mga niluto ko. Kaya hindi talaga ako naniniwala sa kasabihan na palaging tama ang mga babae dahil palagi na lang akong mali sa mga mata ng asawa ko. Kaya kahit kasalanan niya ay ako na lang palagi ang nagpaparaya, niluluno ko na lang ang aking pride. Mahal na mahal ko po talaga siya at hindi ko na alam ang gagawin ko kung bibitaw na ba ako o kakapit pa ako kahit sobrang sakit na. Kaya sana po ay mapili ang aking kwento at mabigyan niyo ko ng payo at sana kapag nabasa niyo to ay kami pa rin ng asawa ko. Kaya hanggang dito na lang Ate Cherry. At sa libo-libong istorya na nabasa ko, parang etong mag-asawa lang na to ang susuportahan ko na maghiwalay na. Dahil unang-una ay sinabi niya na sa'yo na hindi ka na talaga niya mahal at para sa akin pag wala ng pagmamahal ay wala na talagang patutunguhan ng isang relasyon. At base na rin sa kwento mo, nagsimulang magkaganyan si Tonyo simula nang niloko mo siya, siguro hindi ka talaga niya napatawad. Kaya palagi na lang siyang may bitterness at galit sa puso niya dahil hindi niya naibigay sa'yo ang buong pagpapatawad. Kaya sa tuwing nagtatalo kayo, palagi niya na lang inuungkat yung pagkakamali mo dahil palagi niya yung naaalala. At kung kilala talaga natin yung mga asawa natin, alam natin yung mga salitang lumalabas sa bibig nila kung salitang galit lang ba yun o talagang ayaw na nila. Nandun na tayo na nagkamali ka noon pero hindi sapat na dahilan yun para ituring ka ni Tonyo na napakawalang kwenta mong tao. At alam mo kahit sabihin ko sa'yo na magstay ka pa rin at wag mo siyang hiwalayan, darating ka pa rin sa panahon na ikaw na yung kusang aayaw. At darating lang ang pagkakataon na yon kapag mas minahal mo na ang sarili mo kesa kay Tonyo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo kung namin bukas. Bye-bye!